Okay, may buntag ka na itong tanan mga kaigsoon, ano? So, niini nga kabuntagon, magatuon kita sa pulong sa Diyos. Again, ang namantala sa Mateo, Mateo 6:25 pa yun sa 28, ang ato ang pagatunan sa pagkakaroon. Nagayon ang maong versikulo 25, trust God and do not worry, no? Salig sa Diyos o ayaw kabalakan. Okay, magsugod ta. Mingon ang atong Ginoong Jesucristo. Therefore, unto you, take no thought for your life. No? Jesus teaches us not to be anxious about our daily needs, no? Because God cares for us. No? Gituduan kita niya. Na dili kita angay nga mabalaka, no? Sa mga butang atong gikinahanglan. Sama sa gikinahanglan itong matag adlaw. Nang sobra sa kabalaka sa atong kinabuhi tungod kay ang Diyos ang nagatiman. Dili lang ang mabalaka kay siya ang nagaatiman kanato. Matod pa sa Philippians 4:6, be careful for nothing, but in every things by prayer and supplication. Now, what you shall eat? No? Matod pa sa mga versikulo, ikaduhang words nga gamit Jesus Christ. What ye shall eat? God knows our needs for food and will provide according to His will. No? Nahibalo ang Diyos sa atong panginahanglan sa pagkaon o siya ang nagatagad niini sumala sa iyang kabubuton. Maman nga ni nga sumala pa sa mabasa na to, no? Ni Apostol no? Sa mga propeta ni, no? Gisulat sa Salmos, no? Salmos. May ingon dito what we should match God's provision instead of living in fear, no? Matod pa, buti pa sabot nga kinahanglan mo salig kita sa pagtagana sa Diyos og dili sa pagkinabuhi sa kahadlok. Mao kana ang giingon sa mga salmo, no? Sa verse sa Mateo 6:31, gaingon dito nga God also cares for our physical needs, including clothing. Bisan pa sa ato ang mga kining pangsapot na to, no? Giatiman usab sa Diyos ang atong lawas o bisan ang atong sapot. Okay. Lucas 2:23, is not the life more than meat, and the body than raiment. Life is more valuable than food, and the body is not more important than clothing. Buti pasabot nga ang kinabuhi mas bililhon pa kay sa pagkaon. Og ang lawas mas importante pa kaysa sapot. Muna buti pa sabot diya, no? So muna dili na to ang ikabalaka. Kay ang atong kinabuhi giatiman ng Diyos. Verse 26 ta. Behold the pools of the air. Jesus points us to the birds as an example of God's care, no? Yan ang example
ang mga langgam sa kalangitan. Ayan, example. Ipakita ni Jesus ang mga langgam isip ehemplo sa pag-atiman sa Diyos. Okay, no? So, muna, no? For they sow, not neither do they reap, no? Birds do not farm like humans, no? Ang mga langgam, wala manano o mag-ani nga sama ka nato, sama sa tao. No gather in the barns, wala kinsa magtigom. They do not store food in barns, wala kinsa magtigom og mga pagkaon. Sa mga kinitigumanan sa mga pagkaon. Busa dili nato angay kabalaka kay pagkaon mga sa Dios ang mga langgam, no? Dili sila magtigom sa pagkaon sa mga kamalig, no? Kamalig mo gitawag nato sa una, no, nga kanang tigumanan og mga human sa atong pag-ani, tigumanan sa humay. Okay. Sa ikapat nga pulong nga giingon niya diri ni Jesus Christ, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? No, mingon na siya. Ha? Mingon na siya, kung gipakaon sa Diyos ang mga langgam, labi pagayod niya nga atimanon ang iyang mga anak. See, muna istorya, no? If God feeds the birds, He will surely care for His children. Kung gipakaon mga sa Diyos ang mga langgam, unsa pa ka kita? Sumrisog tamato ta sa Salmo, no? Ang Salmo 45:15-16 nagahiskot usab nga pagpakaon sa mga langgam. Gipakaon sa Diyos ang mga langgam, giatiman sa Diyos ang mga langgam. Labi pagayod sa iyahang mga anak, no? Ngunay ikuan sa Salmis, no? Okay, magpadayon ta. Verse 27, which of you by talking truth can God 1 cubit unto his stature, no? Bago pasabot nga, kabalaka dili makadugang og bisan unsa sa atong kinabuhi. Dili makabuhi. We cannot change our circumstance or add anything to our lives. Dili makadugang at ang kanang kabalaka, basta wala unta ng kabalaka. No, kuha unta ng kabalaka. O atong idugang, atong ibutang sa atong tagsa-tagsa kauna-una o kasing-kasing nga naay nagatiman ka nato. Okay. Sumala pa sa Proverbs 12:25, heaviness in the heart of man make it and stop. No? So, nindot kayo ang mga lesson sa mga kuha na to sa mga lesson. Unsa mabinipit na to, unsa nakuha na to sa lesson nga to ang gibasa. Number 1, worry weaken us. No, ang kining pagkabalaka, pagkaguol, makapamata ka na to. Ikadua, faith strengthen us, no? Ang pagtuo nagapalig-on ka na do. Ikatulo, trusting God brings peace. Ang pagsalig sa Diyos magadala og kalinaw. Okay, pananta.
Nasayod kita, no? Nga ang kabalaka makapaluya, ang pagtuo makapalig-on, ug ang pagsalig sa Dios makahatag og kalinaw. Sumala sa ato ang gibasa, no? Verse 28. And why take ye thought for raiment? Jesus asks why we worry about clothing when God already knows our needs, no? Ano daw nga mabalaka man ta? Sa ato ang igasulob. No? Dili angay mabalaka ang tao ug unsay atong igasulob. Ang kinahibalo man ang Dios sa atong mga panginahanglan. Consider the lilies of the field. How they grow, no? The lilies grow beautifully because God cares of them, no? Itong mga bali ito. No? The lily of the valley. Okay. The lilies grow beautifully because God cares. Nindot sila tanahon. Tungod kay diatiman sila sa Dios, no? Ang mga liryo sa kapatagan matahom nga motubo tungod kay giatiman sila sa Dios. They will not neither do they spin. They do not labor or make clothing. Yet God adorns, no? Dili sila nagsingkamot sa paghimo sa sapot. No? Wala sila maghimog sapot kundi ang Diyos lamang ang ilang saligan. Kasi wala sila maghimog masapot apan gipatahom sila, gipanindot sila, gihapon sila sa Diyos. Okay. Matthew 6:30, kung kanaan ang ato ang supporting version niya, i-take note niya na ninyo, no? Minute ka na. So, ako na mga kaigsunan, no, ang maong nga lesson nga ito ang ginatunan karon. Ibaw na ito nga God cares for the birds and clothe the lilies. Therefore, His children should trust Him and not be consumed with worry. Faith in God is the cure for anxiety. No? Hindi yun rin. Ang pagtuo sa Diyos may usa katambal sa kagol. Itong una-una kung giatiman man gani sa Diyos ang mga langgam, giatiman ang mga liryo, labi pa kayo niya nga atimanon ang iyang mga anak. Busa kinahanglan mosalig kita kaniya kung dili magpaulipon sa kabalaka. Kay ang kabalaka dako kayo og kadaot nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. So nga to, ang pagtuo sa Dios mao ang tambal sa kabalaka. Sumutuo lang ta, musalig lang ta. Aron sa ingon na makabaton kita sa hingpit nga mga panalangin nga iyang giandam na alang kanatong tanan. Maayong buntag kanatong tanan. O God bless.